verses o sa ibang chapter na ang sinasabi ng ating Panginoon, ang mga kakanyang mga kapatid, ay yung mga sumusunod sa ipinag-uutos ng Ama at yung mga mananampalataya na talsadyang nakikinig sa kanyang mga salita. Ito hindi naunawaan ng iba Pero palalalimin marahil pa ito ni Kuya Bert kasi mahaba-haba na rin ako. Kuya Bert, ano pong inyong pandito? Alam ko pong dito po meron kayong mga magagandang reflection para dito po sa tinunghayan kong ito. Alam mo, Kuya Min, karagdagan nga doon sa sinabi ni Kuya John na ni Kuya Ben. Kung titingnan natin dito, katulad ng sabi ni Kuya Ben, maraming tumutulig sa ating mga Katoliko ang pananalig natin sa mga santo, lalo na kay Mama Mary. Dahil sinasabi nila, bakit daw tayo humihingi ng panalangin, ng intercession ni Mama Mary? Dito siguro, hindi na natin dapat pang pag-usapan yun Intercession itong ginawa ni Mama Mary. Kahuna-unahang milagrong ginawa ng Panginoon na hindi pa oras. Dahil sa sinasabi ng ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, na si Mama Mary ay makasalanan din. Tulad natin. Pero dito maliwanag Hindi yun, Panginoon. Dahil sa intercession ng kanyang mahal na ina, hindi niya natanggihan Kung ang mga kapatid natin na magagaling sa Biblia na yan, na ipinagdarasal yung kanilang mga kasama sa kanilang organization o movement, ay dinidinig ng Diyos, gaano pa kaya ang isang ina na walang ginawa kundi minahal ang bugtong niyang anak. Dadako tayo, Kuya Min, doon sa sinasabing makasalanan din si Maria. Kuya Min, noong magpagawa ng tabernakulo ang Diyos kay Moises, ay may qualification. Ang gagamitin na kahoy ay akasya. At kung gaano ang haba nito, kung gaano ang kapal nito, kung gaano ang lapad nito, ay mayroong idinikta ang Diyos Ama kay Moises. Anong ilalagay doon sa kauna-unahang tabernakulo na yon? Ang tipan ng Diyos. Ano yung tipan ng Diyos? Yung 10 utos ang ilalagay ni Moises doon. Ngayon, kung itong 10 utos na ito ay binigyan ng qualification o yung kung ano ang dapat na kahoy ang gamitin, gaano pa kaya ang kanyang bugtong na anak na ilalagay niya sa isang maruming babae na walang qualification, na katulad ng sinasabi ng mga dalubhasa sa kasulatan na magagaling nating kapatid sa ibang pananampalataya na si Maria ay makasalanan. Ngayon, ano pang pinatunayan dito sa binasa mo ngayon? Si Maria ay makikita natin, naging pakyalamera. Ano bang, bakit niya pinakyalaman? Na yung may handa na yon. Bakit niya pinakikyalaman? Naubusin lang ng alak Bakit niya sinabi at nagsumbong sa kanyang anak? Bakit? Yun ang hindi masagot ng mga kapatid natin na ito. Dahil yung may pakasal ay anak din ni Maria. Kapatid ni Jesus bilang tao. Pero kung makikita mo rito,
ang pinupunta pa ng mga ibang kapatid natin sa ibang pananampalatayo, o tingnan ninyo, tinawag na ginang, hindi ina. So, anong magagawa ninyo? Anong masasabi ninyo? Mga ginigiliw naming tagapakinig. Si Jesus ay alam natin, lalo tigit tayong naniniwala na mayroong dalawang katangian ang Panginoong Jesus. Siya ay Diyos na totoo at taong totoo. Bilang Diyos, ipinahiwatig niya sa kanyang mahal na ina, huwag na huwag mong pangungunahan ang iyong Diyos. Pero bilang masunurin na anak ng tao, na anak ni Maria, sumunod siya. Bilang pagtalima sa kagustuhan at kahilingan ng kaniyang ina. Ito rin ang pinahihiwatig ng Panginoon sa atin, na tayong mga anak ay mayroong tungkulin na sumunod sa kanyang ina bilang ina natin dito sa lupa. At meron din tayong tungkulin sa ina natin sa langit, kay Maria. Kung ang mga ito na kapatid natin sa ibang pananampalataya, inaalipusta yung ang ina ng Panginoong Jesus, kung ako, pagsasabihan na ang aking ina ay isang marumi at makasalanan na babae ang aking ina, baka tatamaan siya sa akin. Kung ako na makasalanan ay ipagtatanggol ko ang aking ina, gaano pa kaya ang Panginoong Jesus na hindi niya ipagtatanggol ang kanyang ina? Sana yung mga kapatid natin na magagaling sa Biblia, sa ibang pananampalataya, maghunos dili kayo. Napakahirap ang ibinibintang nyo sa isang ina ng Diyos. Maghunis dili kayo. Huwag niyong ilagay ang inyong katalinuhan sa napakaliit ng inyong kaisipan. Hindi natin masasaklaw ang kaisipan ng Diyos. Tularan natin si Maria. Kung ang pangyayaring ito ay sinasabi natin ang intercession ay gawa-gawa lamang ng mga pare o ng mga alagad ng Diyos na pare na hindi na dapat dumaan sa mga santo at mga santa. Dahil sinasabi niyo karamihan, walang makakaakyat sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. Kumbaga sa ano'y direct to the main office. Hindi na dapat dumaan pa sa mga santo at santa. Pero mga ginigiliw naming tagapakinig, sana hindi nakakalimutan ng mga kapatid natin na yan sa ibang pananampalataya na hindi ito utos ng Papa, hindi ito utos ng isang tao lamang, kundi utos ng Diyos. Siya mismo ang nagsasabi. At ito, Kuya Min, ay nais kong basahin mo ng maliwanag at malakas para yung ating mga kapatid sa ibang pananampalataya ay ipuin sila ng Diyos at mamulat ang kanilang sarili. Huwag na lang bulagan ang kanilang sarili, ang kanilang mga mata at ipinid ang kanilang mga tenga. Kuya Min, basahin mo ito. Sa Hebreo chapter 12, verse 23. Ganito po ang sinasabi, mga giliw naming tagapakinig sa Hebreo, chapter 12, verse 23. Ang sabi ho rito ay, lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay na nakatala sa langit. Okay, Kuya Min, kanino tayo pinalalapit? Doon sa mga nakatala na sa langit. Lumapit kayo sa yung mga panganay na nakatala na sa langit. Tanong, Kuya Min,
Sino itong mga ito? Sino ang mga yan na nakatalana at nandun na sa langit sa piling ng Diyos? Si Abraham, Si Abraham, si Moises, si Isaac, si Jacob.